Okay, so doon sa mga ka-Shih Tzu natin, meron akong ginagamit dito. Mura lang 'to, bili ko dito. Siguro mga 1,000 lang siya. Pero ang original nito, 4,000 to 5,000. Pero itong binili ko, hindi siya gano'n ganda kasi kailangan pang tanggalin yung pinaka mga bala niya eh. Yung pinaka blade lang yung gagamitin ah, para magupitan natin yung mga aso. Kapag may bala siya, hindi siya masyadong kumakagat. Pero okay na rin siya pang kalbo lang. So, tsaka ang pangit sa ganito, chargeable to eh. Yan, gumagana siya. Nakita niyo nagpa-vibrate. Pag pinull charge mo siya, saglit lang, di pa tapos yung paggugupit mo, lobat na agad. Kaya ginagawa ko naka-charge. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya magtatagal. Pero hanggang nagagamit ko pa. Pero sulit na yung 1,000 ko. Kasi napakaraming beses ko nang nakalbo yung mga aso ko. Nakatipid ako ng 500, 400 kada nagkakalbo ako sa kanila. Kasi alam naman natin na pag nagpag-groom, mahal. Okay. So, naglagay tayo ng basahan kasi umiihi siya. Para hindi madulas. Kita natin si Marshall. Liga dito, Marshall. Una kong ginagupitan itong paa. Kasi ito yung pinaka matagal na part eh. Minsan nag-aaway pa kayo. Kaya ito yung inuuna ko. Hindi mo naman kailangan maging professional para matuto kang magkalbo ng aso nyo. Kailangan nyo lang ng maayos na razor o kaya clip. Anong tawag nila dito? Clipper ba? Clipper? Clipper? So, para madali, ang ginagawa ko, yung iba kasi, katawan ka agad ako sa paa para mamaya, kapag natapos ko na ito, diretso na yung gupit ko sa kanya. Nililinis ko muna to. No. So nakita niyo yung lapit ko lang siya. Yan, yung paa niya. Tapos, gugupitan natin mamaya, matalas na yung niya. Yung ganyang kuko. Yung iba, ginugupitan nila itong part. Tawag nila parang poodle, ano ba yan? Poodle cut? Mm. Kasi minsan dito sumisiksik yung mga garapata para na-check nila. Pero kung may gamot naman yung aso ninyo, may Bravecto or NexGard, di okay lang. So tingnan niyo yung pinagkaiba. Mm. Ito yung, yan, wala pang gupit. Tapos ito yung may gupit. No? Yan. Pwede nyo gawin to kung gusto nyo na um, parang malinis yung paa nila. Ito lang yung linisin nyo. Yan. Pumiksi naman yung buhok. So inuuna ko lang to kasi ito yung matagal eh. Ayaw nilang yung parang nakikiti sila dito. Sensitive tong part ng paa nila eh. Tsaka hindi maganda yung clipper ko kaya uunahin ko na to.
Okay. Tapos yung kabila ulit. So maganda kapag gugupit kayo pataas para nakuha nyo na yung ano, yung maisagad yun agad. Hindi nyo na babalikan. Yan o. Nakaka-enjoy to mga ka-shih tzu. I-enjoy kayo. Para lang kayo naglalaro. Pero kapag lagi nyo na ginagawa, nakakapagod na rin. Medyo hamon na. Itong si Marshall, yun ang nagagawa ng regular na nalilinisan sila tapos napapag-groom nyo. Hindi sila ignorante sa tunog ng clipper. Yan o, naririnig nyo. So yung ibang Shih Tzu kasi kapag narinig to, nagwawala na sila. First time nilang marinig, nagbabibrate, ay iniisip nila baka masaktan sila or kung ano tong hawak natin. Kaya habang maaga pa, tinitrain mo na sila na okay lang to na manggupit lang to sa kanila kasi kapag hindi nyo nasanay sa pagpapagurin ng aso ninyo, hindi nyo kayang gawin ng kayo lang. So, kailangan nyo ng groomer. Pero kung sinanay nyo na, kahit pangit, kahit hindi kayo magaling o pangit yung pagka gupit ninyo, ay ibig sabihin, kahit hindi kayo magaling, medyo maayos yung magugupit ng aso nyo, hindi yung galaw ng galaw. So, ayusin natin to. Tingnan nyo mga ka-Shih Tzu. Marshall. Tingnan nyo yung paa niya. Yan. So, nalinisan natin yung paa. Yan. Mahaba yung kuko. Gupitan natin. So, ang advantage kasi ng ganitong na yung parang may boot silang ganyan na korte. Kapag naiihi sila, hindi na-absorb ng paa nila yung yung ihi, na-absorb ng buhok sa paa. Minsan yung isang dahilan kung bakit mabaho sila. So, hindi man yan pulito kasi hindi ganun kaganda yung clipper natin. Tsaka di tayo ganun kagaling. Pero malaking bagay. Malaking bagay yan. Malinis tingnan yung mga aso natin. Ayun o. Ang ganda. Mamaya na natin linisin ng maayos. So, ayun. Tuloy natin. Yung balahibo niya sa dulo. Hindi ko alam kung mukha siyang lion o mukha siyang alien. Parang mas mukha siyang alien. So, ayun na yung finished product. Marshall, parang parang nangyari siya sa itsura niya. Sorry. Kailangan magpagupit. Naiya ka sa itsura. So, ngayon, yung pinaka tiyan niya, ganun lang. Susundan lang natin yung yung ng mga buhok. So, mukhang okay naman na siya. So, yun. Yan ang mga ka-Shih Tzu. Diba? Nakatipid na tayo. Sasanay pa yung mga aso natin. So, ayun. Papaliguan ko na muna siya. Tapos, liligpit yung mga balahibo. Tara. Mas maganda siya kapag bagong ligo. Mandugit niya na kasi. Tara, ligo na tayo. Tara. Tapos ng paligo. So, patuyuin na natin. Tingnan natin ang finished product ng ating yung tuwalya ko. Century na.
So, ito na. Yan, tapos na. So, ayun na siya, si Marshall. Suklayin natin yung mukha para pogi. Mm. Danan! Oy, pogi na ulit Marshall ah. So, ayun, tapos na ang ating... So, di ko alam kung ang tawag dito lion cut pa rin. Ang ginawa ko na lang, ginanong ko yung muka, tapos yung sobra tinanggal ko. Ayun. So, yung ngayon, ang gagawin natin, puputulan na lang natin siya ng kuko. Yan. Tapos na. Okay, kunin natin yung panggupit ng kuko. Gupit na tayo ng kuko. So, ayan, tapos na. Ayan ang finished product natin. Marshall, no. Ayan. So, ayaw ko gupitin yung mukha niya. Kasi nagwagwapuhan ako sa kanya pag ganyan yung mukha niya. Ayan. Marshall. Ano yan galit sa pusa yan eh. Kaya panay tingin dun sa labas. Marshall! Ayan. Halika na, baba ka na. Kaya doon sa nagsasabi na malaki siya, maliit lang si Marshall, 3.3 lang, 3.3 kilo lang. O, tingin na dito, dali. Okay, so ayun. Picture na.